Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni John Abenes. Nagtatanong siya, sabi niya, teka lang, ilan na bang DPWH officials ang namatay? So ito, i-share niya ang iba't ibang headlines ng mga dyaryo tungkol sa mga pinaslang na DPWH official. Okay, ito, pinakalites si Yusek Cabral. Yan. DPWH Yusek Cabral was found unconscious after allegedly falling from a cliff in Benguet. So, yan. Ito, ang dami pa pala. Ito, balita ng ano ito? Philippine Star. DPWH confirms death of Sorsogon District Executive. So, District Engineer ito. Ang petsa is November 14, 2025. December 18 naman itong kay Yusek Cabral. Another balita ng ito, basta. So, dalawa na yun ha. Another headline news. 2 DPWH engineers killed in Cotabato ambush. So, apat na. Hindi ko na makita ang pitsa. March 16, 2025. Another headline news. DPWH employees shot dead by unidentified suspects. Sa ibang lugar na naman to, 5. Ano pa ito? GMA News naman. DPWH workers ambush in Kidabawan City. Yun, so 2 na naman. 7. Ano pa? Ito, post. DPWH engineer and BAC chairman from Sorsogon allegedly took his own life. Nag-suicide. So, ilan na yun? 8. Ay, nako. Hawawang mga nilalang. May maalala pa ko sa Ilocos Norte naman ito. Contractor naman ito na babae. Nung bagong pumutok ang flood control scandal, yun, pinatay. Sa Ilocos Norte ito kawawa. So, ang dami ng nakalas na buhay. Alam nyo, napaka-importante po ang buhay ng tao. Sagrado. Dahil ang buhay natin galing sa Diyos. At Diyos lang ang may karapatan na bumawi sa buhay natin. So either sakit, disgrasya, kailan kung ito sinasadya mong patayin, that's murder. Ambush, murder. Itong kay Yusek Cabral mo duda pa lang ito dahil wala pang final say ang mga investigador. Baka foul play. Kaya ang ICI nananawagan ng masusing investigasyon. Ay kung may foul play, sabi ng ICI, ang may kagagawan niyan ay baka sila rin yung mga mastermind sa flood control scam. Ano na bang nangyayari sa ating gobyerno? Ngayon lang ito. Yung last year lang na ipinagmamalaki, July last year. Tama ba? Yeah. July man palagi ang SONA. Yung pinagmamalaki ng Pangulo, 5,500 flood control projects, natapos na, marami pang gagawin. Yung pala, magbubunga ng ganito. Ako, nung ipinagmayabang ng Pangulo yon, medyo alanganin ako kasi ang dami niya nang ipinagmamayabang sa SONA. Matandaanan kong yung second SONA na ito kasi yung unang SONA niya medyo maganda pa. Second SONA, magmayabang. Napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin kagaya ng bigas, karne, gulay, asukal at iba pa sa pamamagitan ng kadiwa. Ay, naku, nung sinabi niyang kadiwa, umiling na ako. Kasi alam ko yung kadiwa,
panahon ng Marcos Sr., talagang epektibo ang kadiwa. Kaya lang yung kadiwa na pinagmamayabang ng Pangulo, parang gerilya. Lalabas ngayon ang kadiwa sa isang bayan, bukas makalawa, wala na yan. Gerilya nga, patago-tago. Parang ganun din yung 20 bigas, meron na. Saka lang magkaroon ng 20 bigas pag May, kailan? Eleksyon. Tingnan nyo, bago mag May 12 election sa Cebu, bigla silang nagbenta ng bigla nagbenta ng 20 pesos na bigas. After that, wala na. One day lang. Ano pa, nasundan nung lindol sa Cebu, nagbenta na naman. Ganon ang style ng Marcos administration. So, yung yabang nila na flood control project, ito na nauwi ng sakuna. Bakit sakuna? Ito na nadadamay mga, I don't know kung inosente sila o ano. Basta damay-damay na. Kawawa naman ang mga matitino sa DPWH. Hindi naman lahat, I believe may mga matitino pa rin sa DPWH. Ito lang, yung nakalagay sa posisyon. Kasi kung wala ka sa posisyon, administrative officer ka lang, baka wala ka rin kinalaman, di ba? So, sila na ang nababawian ng buhay, sila pa ang nakukulong. Kaya ang mga mastermind, happy. Yung statement o post ni Congressman Libiste kanina na yung computer ni Yusek Cabral naglalaman niya ng malistahan ng mga proponents DPWH insertion, and I believe it so. Kasi yung siniwalat ng PCIG na kung saan binansagan nila si Sandro Marcos and Martin Romualdez na pork barrel kings, yung pag-compute ng pork barrel o allocable, si Yusek Cabral lang nakakaalam. Wala nang iba. Pag kasama ka doon sa computation ni Yusek Cabral, meron kang allocable. Yun na yung bagong pork barrel ngayon, allocable. So siya lang nakakaalam. Kaya hindi mo maiwasan yung mag-speculate, haka-haka, na pinatahimik ng mga mastermind haka-haka lang yun, wala namang baka naman totoo na nagpatahulog na lang kasi hindi niya makayanan ang kanyang konsensya. Basta ang lesson dito mga kaibigan, whatever you sow, you reap. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Magtanim ka ng mabuti, mag-ani ka rin ng mabuti. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, karon mo na si ate ang matagaan og yero. Manani ang slot sa balay ni ate. So, huwag palit kayo. So, karon ate, pila na ni katuig ang imong balay ate nga 9 ani na buslot na gyud kayo ang yero. Pila na yung katuig ate ang imong balay? 10 years na dyan ang balay. Oo, so 10 years nang imong balay. So, busa 9 ani na siya na kuan na siya kanang guba na kay buslot na. So, tuluanan mo kung ulan ate. Oh. Tungod sa kalisod, di gyud mo kapalit og sin. Kay ko to bra sa among pagkaon. So, na kay anak te. Naa. So, pila ka buki mong anak? Sabot. So, isa ang anak ni ate. So, asay mong bana ate? Nagtrabaho. So, nagtrabaho ang imong bana. So, ikaw lang na dire. So, si ate, guba na ilang balay. Busa kung muulan, tuluan na gid kay sila. Busa, gitagaan na to sila og yero aron sila makaatop.
Dako gyud ako pasalamat sa Ginoo kay natagaan na ni Yero. Sa nag-sponsor, dagan pa ang mga tagaan ani. So si ate, so muna lang itsura sa ilang balay. O luoy gud kay sila. Kay ang ilang paningkamot, kutob lang gud taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon. So daghang kay salamat sa Ginoo sa nagatanaw sa video. O gilabi na sa nag-sponsor ani nga makatok na sila.